The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybahi na nasa iba't ibang lupalop ng mundo. Yan. Good morning. Yan, magandang umaga, Thursday na, one more day till the week. And then I'm sure ikaw din, Pastor, inaabangan mo ito. Pero bago yon, syempre dito muna tayo sa magandang balita ngayong Webes. Of course, talking about taga-subaybay sa iba't ibang panig. Happy birthday, JJ Soliano from Adelaide, South Australia. Kaibigan ko yan, lagi naka-tune in. Happy birthday pa rin, JJ from Roma, Soliano. Pag-usapan natin ngayon yung kay David and Goliath kahapon. Tingnan natin yung after na to. Indulge me lang, Cha at Ted. Pahinga muna kayo. Medyo ilalatag ko lang yung kwento para maganda yung maging aral natin. After napatay si Goliath kahapon sa kwento natin, naging pamoso po sa buong kaharian ni Haring Saul, yung ginawa ni David. Nagbunyi yung buong kaharian ng Israel. Alam niyo yung victory parade na tinatawag, parang si Pacquiao, pag may tinalo sa boxing, di ba, ipaparada siya. Ganon din po noong unang panahon. So si Haring Saul pumarada, mga babae mula sa iba't ibang lugar sa bayan ng Israel, sumalubong, sumasayaw, umaawit. Kumanta sila, may awit silang ginawa. Sabi doon, pumatay si Haring Saul ng 1,000, si David 10,000. Parang yun yung naging kanta nila. Gumawa sila ng kanta, Saul killed his thousands and David his tens of thousands. So lubos na kinagalit ni Haring Saul dahil sa inggit, of course. Insecure kasi itong hari na to at pinlano niyang patayin si David. One time nga, tumutugtog si David ng harp. Sinibat niya, gagabuhok lang yung nakailag si David. Kaya naging mission na po sa buhay nito si Haring Saul, tugisin at patayin si David. So patago-tago po si David sa mga kuweba, may mga kasama siyang ilang mga tauhan niya. So kakahabol siguro na itong si King Saul kay David. One time, kinailangan niya mag-CR sa isang kuweba kasi nasa gitna sila ng kawalan. Mag-isa lang siya pumasok sa kuweba, itong si Haring Saul. Akalain mo sa dami ng kuweba ron, Brad, Ted, and I've been to this place, sa dami ng kuweba sa lugar na yon, yung pinasok niyang kuweba para siya mag-relieve o yun nga, mag-CR, yung kuweba pang tinataguan ni David at ng mga tauhan nito na pasok niya. Imagine niyo yun, Siyempre, sanay na sila David sa loob ng kuweba, yung paningin nila, malinaw na, pagpasok ni Haring Saul, kitang-kita na nila. So habang, pasintabi lang po sa nagbe-breakfast, habang nagre-relieve tong si Haring Saul, papatayin ng mga tao ni David tong si King Saul. Alright? Sabi ng mga tauhan ni David, boss, pinadala na sa iyo sa kamay mo ng Diyos itong kalaban mo. Patayin na natin para ikaw na yung sumunod na hari. Pero sabi ni David, huwag niyong gagawin yan. Huwag niyong papatayin yung lingkod at pinili ng Diyos. Pumutol lamang tayo ng kapirasong tela sa balabal niya para patunayan na may pagkakataon akong patayin siya pero hindi ko ginawa. Ang ganda ng senaryo pa naman kung pinatay niya, di ba? Pumasok si King Saul sa kuweba, paglabas, si David na lumabas, hawak yung ulo ni King Saul. Di ba? Parang sobrang dramatic sana yon. Pero kaya po kakaiba si David sa mga leaders. Kaya po, libo-libong taon na nag-uusapan pa natin ang leadership na tong tao na to dahil sa kanyang leadership quality. Meron po siyang self-control. Hindi lahat ng oportunidad pinapatos niya. Hindi lahat ng pagkakataong gumaganti siya. Kaya nung kinonfront po ni David si Haring Saul, sinabi niya, alam mo hari, may pagkakataon na kung patayin ka pero di ko ginawa. Ito nga ang katunayan, tinanggal ko lang yung tela sa dulo ng balabal mo. Sabi kasi, alam ni David na vengeance is mine, says the Lord. Do not repay evil with evil. Kaya po sa unang Tesalonica 5:15, makinig po tayo, huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Ang ganda po na to, Sino po sa inyo rito yung you have the power gumante pero hinold mo? Ang hirap, di po ba? Huwag daw nating laruin yung laro ng masasamang tao. Hayaan daw po nating ang Diyos ang gumante para sa atin. Kapag po kasi alam mo ang iyong identity na ikay anak ng Diyos at ang iyong Ama sa langit ay haligi ng hustisya, hindi kanya pababayaang mabalagoong dahil alam mong mahal ka niya. Sa halip daw po, magpatuloy daw tayo sa paggawa ng mabuti. Suklian daw po natin ang kabutihan ng kasamaang ginagawa sa atin. Yung sinasabing cycle of hatred and violence, ano ba tawag doon? Yung rido ba? I don't know kung tama yung sinabi ko. Pero mapuputol po sana yung cycle ng galit sa pamilya
kung matututo lang po tayong wag gumanti, bagkus gawin ang kabutihan. Again, unang Tesalonica 5:15. Wag ninyong pagigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Ay po'y manalangin. Panginoon, mahirap man pong gawin itong ginawa ni David pero hindi imposible. Nagawa nga niya. Pero po kami minsan may pagkakataon kaming gumanti. Ito nga si David, wala pang kasalanan. Minsan kami may kasalanan nga kaya kami ginawa ng kasamaan. And yet gumagawa rin kami ng pagganti. So Lord, tulungan niyo kami Lord magkaroon ng self-control like David. Hindi lahat ng oportunidad makagawa ng masama, makaganti ay papatusin namin. Pagkus Lord, we will pause and pray. Pag gusto namin gumante, mag-bash sa Facebook, pause and pray. Salamat Panginoon. Alam kong bibigyan mo kami ng lakas para magkaroon ng self-control tulad ni David. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito sa magandang balitang hatid ni Brad Jeff sa kanya pong paglalahad sa kwentong buhay ni David. Mahal na Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob po sa amin dito po sa segment na ito. Ang biyaya po ng magandang balita at magandang aral. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga tulad ni Jen Jen. Lahat po ng aming mga nakakapanayam na naghihintay po ng mga biyaya, ngunit sila po ay hindi nagmamadali. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat Brad Jeff muli sa magandang aral sa buhay ni King David. Hindi pa siya hari dito sa kwento, Ted. Maganda to sa mga susunod na araw. Pagka yung hari na siya. Ganda to. Kung paano siya nanungkulan bilang hari ng Israel. Yan. At parang malasana Lords ang dating na tong segment natin, Brad Ted. Sinusubaybayan. Kumbaga, coming from the ranks si David. Yes, tama. Kasi iba rin yung nanggaling ka doon sa ibaba. Kaya alam mo din ang mga karanasan ng iyong nasasakupan. Yun, nararamdaman mo ang kanilang pakiramdam. Yan ang magandang balitang hatid muli ni Brad Jeff. Batiin mo ng good morning ang ating mga suki, si Ma'am Violet Losada. Ito rin ang inaabangan araw-araw. At maging si Mama Del Macarandan at si Inang Esther Perez at si Nanay Ining Tolentino at maging si Ma'am Aida Chua. Ito ang inaabangan lagi, Brad Jeff, ang segment mo. Meron din ako mga senior sa akin. Kuya Brando Barantes, Ate Belen, of course si Sally at Gilbert's Paed. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. At happy birthday din sa aking inaanak, si Joy Odulio. Asawa ng aking inaanak na si Rosco. Thank you so much. Alright. Friday na bukas, Brad Jeff. Bilis. Grabe. Friday, nandyan ako Ted sa studio bukas. Hindi tayo magkikita pero hihiramin ko muna yung desk ko. Ayan. And maligayang bati rin po naman mga kapatid para po sa mga kalahok sa ngayon sa World Bex. Meron ngayong event dyan sa World Trade Center para po sa mga nasa construction industry. Maganda umaga po sa inyong lahat. Okay Brad, we'll see you tomorrow. Magandang salamat Ted. Thank you sa mga sumubaybay. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Amen. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.